Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, eto na naman po tayo sa ating daily morning devotion. At ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi: Kaya nga dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikakahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. So, mga kapatid, sa isang napakagandang umagang ito ay ating pong tatalakayin ang patungkol kay Jesus, na si Jesus ang siyang halimbawa ng ating pananampalataya. Sa verse 1 na aking binasa kanina ay katatapos lamang na natuto tayo doon sa kabayanihan ng mga dakilang mananampalataya sa Hebrew 11, the other lesson nung past devotion. At doon sa kabuhayan ng mga mananampalataya na unang nanampalataya ay sila ngayon yung ating mga halimbawa kung bakit tayo ay nagpapatuloy. Ang buhay ng isang taong tagasunod ni Kristo ay sinabi ng ating teksto ay parang isang takbuhin. Na sa isang takbuhin, lahat ng kalaro ay tumatakbo ng kanilang pinakamabilis. Bago ito magsimula o nagsisimula, inaalis lahat ng mga balakid. Inaalis lahat ng mga balakid o anumang nakasuot sa kanilang mga katawan. Alam natin na walang sumasali sa takbuhin na nakasuot ng anumang magagarang kasuotan. Sa gayon ding paraan, maraming bagay sa buhay ng isang Kristiyano ang hindi masama, ngunit hahadlang sa atin sa ating mga spiritual na takbuhin. At alam natin kung ano ang mga bagay na yun. Kailangan nating iwaksi ang anumang balakid sa ating mga buhay. Na siya ring pumipigil sa ating takbuhin o yung ating matulin na pagtakbo bilang mananampalataya. Ang balakid na ito'y maaaring maging mabuting bagay, ngunit nagnanakaw sila ng oras sa ating paglilingkod sa Diyos. Kailangang suriin natin, mga kapatid, ang ating sarili upang makita kung may mga gayong balakid sa ating buhay. At kailangan nating tandaan na habang ginagawa natin ito, na ang balakid sa isang tao ay maaring hindi balakid para sa iba. Hindi pare-pareho ang mga balakid para sa lahat. Ngunit ang kasalanan ay laging nagpapapagal sa atin. Kung nais nating tapusin ang takbuhin, sabi ng ating teksto, kailangang iwaksin na natin ang kasalanan na makakapigil sa atin. Kailangang iwaksin natin ang lahat ng kasalanan, gaano man ito kaliit. Kung hindi natin ito itatapon, lalaki at lalaki ang maliit na kasalanan hanggang sabit-sabit na tayo sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, sa ating banda, ang ating pamumuhay Kristiyano ay di katulad ng isang takbuhin. Sa paligsahan, iisa lamang ang mananalo.
at makakatanggap ng unang gantimpala. Ngunit sa takbuhin ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang lahat ng nakatatapos ay makakatanggap ng gantimpala. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Huwag tayong maabala. Huwag tayong tumingin sa mga nakakalugod na bagay sa sanlibutan. Kung gagawin natin ito, hindi tayo makakatakbo sa isang matuwid na linya. At sa halip ay magpapagala-gala kung saan. At marahil, hindi tayo makakarating sa katapusan. Tandaan natin mga kapatid, si Jesus ang gumawa sa atin pananampalataya. Nauna siya sa ating patungo sa kalangitan. Si Jesus din ang gumawa ng pananampalataya ng mga bayanis sa lumang tipan. Kapiling nila si Jesus mula pa sa simula. Hindi nila nakikilala si Jesus na gaya natin. Gayunpaman, siya ang kanilang pinuno. Binabanggit din ni Jesus ng mga propeta sa lumang tipan, kaya sila rin ang gumawa ng kanilang pananampalataya. Si Jesus din ang nagpasakdal sa ating pananampalataya. Siya mismo ang sukdulang halimbawa ng pananampalataya. Kaya sa pamagitan ng ating ng pagtitiis at paghihirap, binigyan tayo ng Diyos ng isang halimbawa ng pananampalataya higit kaysa sa iba. Habang tayo ay nabubuhay, magpatuloy tayo upang marating natin ang hantungan ng kaligtasan. Ang tapat na pananampalataya ang siya nawang manaig sa ating mga buhay. Tandaan natin, ang unang mananampalataya na pinagkalooban ng Diyos ng tagumpay, ang siya ring halimbawa natin ngayon kung bakit tayo nagpapatuloy. So mga kapatid, si Jesus ang bawat halimbawa ng pananampalataya na meron tayo. Purihin ang Panginoon at naway ang salita ng Diyos at ang mensahe ay ating pong gamitin ito sa ating buhay pang-araw-araw. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat sa pananampalatayang taglay ng bawat isa. Salamat sa takbuhin ng merong kaming mararating. At alam namin, Panginoon, na sa dulo ng aming takbuhin ay may naghihintay na biyaya at pagpapala sa amin. Nang katulad, O Diyos, ng iyong pangako, magtiwala kami sa iyo. Panindigan namin ang pananampalatayang iyong ibinigay at ipinagkaloob sa amin. At ito naman ang magiging lakas. Ito naman, O Diyos, ang aming paninindigan upang kami ay makahantong doon sa aming takbuhin na may pananampalataya at pananalig kay Kristo. Waksin namin, tulungan mo kaming iwaksin namin ang mga balakid sa buhay, ang mga pagkakasala, at magiging matuwid kami patungo sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. God bless po sa ating lahat at purihin ang Panginoon. Amen.